Kabanata 101. Ngumiti si Leon at maikling ipinaliwanag ang nangyari. Mayroon ka bang medikal na kasanayan? Talaga, hindi mo naman ako niloloko, di ba? Ipinahayag sa kanya ni Ariel ang sorpresa. Habang hinihintay na mag-green ang traffic light sa intersection, lumingon siya at tumingin kay Leon na may kahinahinalang ekspresyon, na parabang nakatingin siya sa isang alien. Nagkibit balikat si Leon. Aba, hindi ah. Sa tingin mo ba wala akong ibang gagawin kundi ang lokohin ka? Hindi pa rin ito binili ni Ariel. Siguro hindi, ngunit kung napakahusay mo sa medisina, bakit mo pipiliin na magtrabaho sa isang kumpanya bilang isang maliit na sekretarya sa halip na bilang isang doktor sa isang ospital? Pakiramdam niya ay hindi ganap na nagsasabi ng totoo si Leon. Si Leon ay uminom ng maraming alak kasama si Jensen sa hotel kanina, at medyo lasing na ito, at dahan daw ang lumapit sa kanya. Bahagyang namula ang kanyang mukha at sumigaw, kung hindi ka naniniwala na mayroon akong medical skills, mapapatunayan ko ito sa iyo on the spot. Paano? Labis na naguluhan si Ariel. Hindi sumagot si Leon. Lumapit siya kay Ariel at tinitigan ang napakarilag nitong mukha. Nang lapitan siya ni Leon, bumangga sa mukha ni Ariel ang amoy ng alak, kasama ang napakakapal na aura ng pagkalalaki. Medyo na-turn off si Ariel sa amoy ng alak, pero for some reason, medyo masarap ang amoy ng malabong alcoholic scent kapag hinaluan ng masculine pheromones ni Leon. At least, hindi siya na-turn off o tumanggi dito. Ikaw, bakit ka lumalapit sa akin? Namula si Ariel dahil sa matinding titig ni Leon at maging ang pintig ng puso niya ay nagsimulang bumilis ng hindi maipaliwanag. Miss Summers, kung tama ang analysis ko, ilang araw ka lang naregla, di ba? Palihim na tanong ni Leon. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nakipagtalo si Ariel sa kanya dahil sa isang walang kwentang bagay 2 araw na ang nakakaraan. As it turned out, nagkaroon ng premenstrual syndrome si Ariel nitong mga nakaraang araw. Paano mo nalaman? Natigilan si Ariel. Ang kanyang pagkabigla ay inalis sa kanya ang kanyang kakayahang makita na may isang bagay na hindi tama. Iyan ang patunay ng aking kakayahan. Nasabi ko lang sa pagmamasid sa iyong kutis. Bukod sa pagkakaroon mo ng regla, ang iyong katawan ay may posibilidad na magdusa mula sa dysmenorrhea. Sa mga araw na mayroon kang regla, paminsan-minsan ay makakaramdam ka ng pananakit ng tiyan, na kung minsan ay napakatindi na ito ay nagiging hindi mabata. Pagkatapos ay nagpatuloy si Leon, mapapamahalaan pa rin ngayon. Sa oras na mawala ang iyong virginity at magkaroon ng steady sex life sa iyong kasintahan, ang iyong dysmenorrhea ay magiging mas madalas at masakit. Ipinaliwanag niya ito sa sobrang katalinuhan na halos kaladkarin niya si Ariel sa isang pag-uusap tungkol sa mga misteryo ng katawan ng tao. Palibhas ay kalmado at reserbadong karakter na siya palagi, sa pangkalahatan ay pigilin niya ang paggawa ng gayong direktang pahayag. Gayunpaman, ang kasiya siyang pakikipagkwentuhan niya kay Jensen sa hotel kanina ay hindi namamalayang nag-udyok sa kanya na uminom ng mas maraming alak kaysa karaniwan. Iyon ang nagpabago sa kanyang kababalaghan. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, binibigkas niya ang anumang pumasok sa kanyang isipan at hindi na matino upang magkaroon ng kamalayan sa kagandahang asal. Tumahimik ka. Biglang namula ang magandang mukha ni Ariel at sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang mali sa usapan. Masyadong pribado para sa kanya ang paksang binanggit ni Leon. Bilang isang purong babae, hindi niya matiis na marinig ang matapang at direktang komento ni Leon. Ito ay halos kapareho ng paggawa ng mga nagmumungkahi na komento upang asarin siya. Bagamat naging impulsive siya sa tuwing may regla siya, nanatili pa rin siyang kalmado at nananatili. Namula siya sa kahihiyan sa sandaling iyon at wala nang ibang gusto kundi ang humanap ng butas sa lupa na masisilungan. Si Leon ay ganap na nakatuon sa kanyang kalagayan at hindi napansin ang awkward na kapaligiran. Patuloy niyang pinayuhan si Ariel, dysmenorrhea might na may posibilidad na mas maging seryoso ito sa hinaharap, hanggang sa maapektuhan ang iyong kakayahang magkaanak. Pero huwag kang mag-alala, susulatan kita ng Race Eta ngayon. Hanggat sinusunod mo ang mga tagubilin at umiinom ng mga herbs sa loob ng 3 magkakasunod na araw, ginagarantiya ko na gagaling ang iyong kondisyon.
Nakita ni Leon ang panulat at papel lang ang nasa loob ng sasakyan, kaya kinuha niya ang mga ito at isinulat ang prescription. Ikaw, Og. Sa sobrang hiya at hiya ni Ariel, gusto na lang niyang sugulin si Leon at kagatin si Leon. Dumating ang kanyang mga manliligaw dahil sa kanyang kahusayan sa iba't ibang aspeto, ngunit hindi siya tinukso ng mga ito hanggang sa dumating si Leon. Sa sandaling ito, naging berde ang ilaw sa intersection, at ang lahat ng sasakyan sa likod niya ay bumusina sa kanya upang gumalaw sa pagmamaneho. Dahil wala pa rin si Ariel sa tamang pag-iisip, bigla niyang natapakan ang gas pedal na nauna niyang pinaandar ang sasakyan sa harap. Matapos tuluyang makatawid sa intersection ay agad na pinaandar ni Ariel ang sasakyan sa gilid ng kalsada at doon ay ipinaroda. Katatapos lang ni Leon sa pagsulat ng race 8 noon. Tumangala siya na sumilip sa bintana, at tumingin ng kakaiba kay Ariel, "Bakit hindi ka nagmamaneho, Miss Summers? Bakit ka bigla tumigil? Baliw ka, lumabas ka sa kotse." Galit na tanong ni Ariel. "Ano, bakit mo sinasabi sa akin na bumaba kung hindi pa tayo nakakarating sa kumpanya?" Natulala si Leon. "Bababa ka ba o hindi? Huwag mo akong sisihin sa paghagupit kung hindi ka lalabas ng sasakyan." Pulang-pula ang mukha ni Ariel. Kumuha siya ng isang bote ng mineral water sa loob ng sasakyan at saka ibinato iyon kay Leon. Iniwasan ni Leon ang bote ng tubig at mukhang hindi masyadong nasisiyahan. "Anong nangyayari sa iyo, Miss Summers? Bakit ka ba nabaliw bigla? Ikaw ang baliw, lumabas ka." Lalong nag-init si Ariel at halos ang ekspresyon nito na para bang mapapatay niya ito. Hindi nakayanan ni Leon ang pananakot mula sa mga mata ni Ariel, kaya't lumabas siya ng kotse na may malungkot na mukha. Hindi na naghintay pa ng isang segundo si Ariel nang iapak niya ang kanyang paa sa accelerator at nagmaneho paalis. Ang mga babae ay maaaring maging hindi makatwiran kung minsan. Umiling si Leon at may pagtatampo sa mukha. Kahit noon pa man, hindi niya naintindihan kung ano ang ginawa niya para masaktan siya. Sa pagkakaalam niya, mabait siyang sumubok at mag-alok ng lunas para sa kalagayan ni Ariel, ngunit sa halip na pahalagahan ang kanyang kilos, pinalayas siya nito sa kotse. Ito ay simpleng hindi makatwiran. Ang mas ikinalungkot niya ay iniwan siya ni Ariel habang nasa kalagitnaan ng rush hour, kaya nahirapan siyang makahanap ng masakyan. "Pupunta ako ng taxi dahil siya ay nasa isang pedestrian, mas kaunting kalsada kung saan ang mga taxi ay karaniwang hindi humihinto para magpasakay ng mga pasahero." Higit pa rito, hindi siya nag-download ng anumang road-hailing software sa kanyang cellphone, na epektibong naging imposibleng mag-order ng sakay. Naiwan na walang pagpipilian, si Leon ay naglakad na lamang sa direksyon ng kumpanya. Sa kabutihang palad, nakasakay siya ng taxi pagkatapos maglakad ng 10 minuto o higit pa. Bumalik sa kumpanya, tumayo si Ariel sa gate at hawak ang kontrata sa kanyang kamay. Naghintay siya at naghintay, na dumating si Leon. Huminahon ang kanyang emosyon noon, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagsisisi at pag-aalala sa kay Leon. Ang pinakapanghihinayang niya ay ang pag-iwan niya sa kanya nang walang sakay sa kabila ng kanyang matapang na pagkilos ng pagkuha ng hustisya para sa kanya noon. Mas nag-aalala siya na hindi pa nagpapakita si Leon pagkatapos ng lahat ng oras na iyon. Iniisip niya kung naligaw siya pagkatapos na maiwan sa gilid ng kalsada. Nang mas lalong nabalisa si Ariel, may humintong na taxi sa entrance ng kumpanya at lumabas si Leon ng kotse na may maasim na ekspresyon. Nang makitang ligtas at maayos na si Leon, lihim na nakahinga ng maluwag si Ariel at tuluyang kumalma ang kanyang pagkabalisa. "Ano ang tagal mo, Leon? I waited long for you." Si Ariel, na nagmamadaling sumalubong sa kanya at nagsalita na parang sinisisi siya ng bahagya. "Ang lakas ng mukha mo para sabihin yan. Paalis na ang lahat sa trabaho at rush hour na ngayon. Ang swerte ko lang at nakasakay pa ako ng taxi habang naglalakad ako papunta dito." May hinanakit na ekspresyon si Leon na mas mukhang babae kaysa lalaki. "You deserve that for telling me all that things." Tumawa si Ariel, at natuwa sa galit na ekspresyon ni Leon.
Ang kanyang magandang mukha ay hindi sinasadyang nag-init nang maalala ang panunukso ni Leon. Consider ko na lang ang sarili kong malas. Masaya ka na ngayon. Nanatiling nagtatampo ang ekspresyon ni Leon at diretso siyang naglakad papasok sa kumpanya nang hindi lumilingon. Na-realize ni Ariel na mali siya sa nangyari kanina, kaya tumakbo siya palapit kay Leon at hinila ang braso nito sabay sabing, "Okay, okay. Alam kong nagkamali ako, humihingi ako ng tawad, okay. Please huwag ka nang magalit sa akin. Humihingi ka ng tawad sa akin. Seryoso ka ba?" Nagulat si Leon kaya inangat niya ang ulo niya at tiningnan si Ariel nang may pagdududa. Ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na may taong kasing yabang ni Ariel ang magkukusa para humingi ng tawad sa kanya. Ito ay halos imposible tulad ng nakikita ang araw na sumisikat mula sa kanluran. Namula si Ariel, "Seryoso ako. At salamat din sa pagtulong sa akin sa week group. Hindi na kailangan na magpasalamat. Magkaibigan tayo, kung tutuusin. Dapat magtulungan ang magkakaibigan." Ngumisi si Leon. Ariel's apology was very sincere, at bilang isang tao na hindi nagtitimpi ng sama ng loob, ang anumang bakas ng kalungkutan sa kanyang puso ay nawala lahat. "Oo, tama ka. Magkaibigan tayo." Ngumiti si Ariel ng napakatamis na maihahalin tulad sa maselan at magagandang pamumulaklak ng 100 bulaklak. She was the same as Iris in the sense na wala sa kanila ang maraming totoong kaibigan. Dahil dito, hindi maipaliwanag na ikinatuwa niya nang marinig si Leon na itinuturing siya bilang isang kaibigan at hindi isang ordinaryong kasamahan. "Halika na, let's go meet Iris and give her the contract." Nakangiting sabi ni Ariel. Si Leon ang nakakuha ng kontrata at walang balak si Ariel na kunin ang alinman sa kanyang kredito. Ang dahilan kung bakit siya tumayo sa kumpanya upang hintayin siya ay tiyak na gusto niyang makilala si Iris kasama niya. Tumango si Leon, at sabay silang pumasok sa office building. Bagamat after hours na alam ni Leon na mag-o-overtime si Iris sa kumpanya hanggang sa maayos ang kooperasyon. Malamang na nandoon siya hanggang alas 9 ng gabi. Sa conference room ng kumpanya, kinuha ni Iris ang ilan sa mga high-level executive na mag-overtime kasama niya at tinalakay ang balangkas ng pakikipagtulungan. Sa sandaling iyon, ilang araw na lang ang natitira bago ang bagong yugto ng kooperasyon. Dapat magdisenyo ng plano ang kumpanya sa lalong madaling panahon upang maipatupad ito sa sandaling mapirmahan ang kontrata. Dalawang plano ang naisip. Ang una ay para sa pakikipagtulungan sa West Praise Group, at ang pangalawa ay para sa pakikipagtulungan sa Wheat Group. Gayunpaman, alam ng lahat na may maliit na pag-asa na maabot ang pakikipagtulungan sa Wheat Group, kaya ang pesimismo sa direksyong iyon. Itinuro pa ng maraming tao na ang pagdidisenyo ng isang plano sa paligid ng Wheat Group ay isang kumpletong pag-aaksaya ng oras at lakas. Habang abala ang lahat sa pag-uusap, narinig ang tunog ng mga yabag papalapit sa conference room. "Sorry, medyo late ako dumating. Kababalik ko lang mula sa pakikipag-usap sa pakikipagtulungan sa West Praise Group. Mr. Daval, maaari ko bang tanungin kung ano ang kinalabasan ng talakayan tungkol sa ating mga kita?" Hindi napigilan ng isa sa mga high-level executive na magtanong. Maging si Iris ay sumulyap sa kanya. Bagamat binigyan niya ng 2 araw sina Michael at Leon para isagawa ang kani-kanilang negosasyon, alam ng lahat na Biyernes iyon at ang sumunod na 2 araw ay katapusan ng linggo. Ang pamamahala ng maraming kumpanya ay sarado tuwing katapusan ng linggo, at ang tagumpay ay malapit na ang rate ng pakikipag-ayos ng kontrata sa katapusan ng linggo. Ang buong kalahating araw ng hapong iyon ay ang pinakamagandang oras para isagawa ang mga negosasyon, dahil ang pagkabigo na dumating sa susunod na mga araw. "Hindi kita binigo, Miss Young." Pagkatapos ng ilang hirap at pagpupursige, ang West Praise Group sa wakas ay gumawa ng konsesyon. Pumayag sila sa pagbabawas ng tubo ng 5% at pinirmahan na ng kanilang general manager ang kontrata. Magkakabisa kaagad ito basta't pipirmahan mo ito. Mayabang nang umiti si Michael at iniharap ang dokumentong nasa kamay niya kay Iris. Ito ay walang iba kundi isang kontrata sa West Praise Group. Nakakamangha,
Hindi ko inaasahan na si Mr. Duvall ay makikipag-ayos dito ng ganoon kabilis. Tinutupad niya ang kanyang reputasyon bilang isang profesional na talento sa pagbebenta at ang haligi ng hinaharap ng ating kumpanya. Talaga, napakahusay ni Mr. Duvall, kaya't ang pangkalahatang tagapamahala ng West Praise Group ay handa itong pirmahan ng maaga. Hindi ito isang bagay na maaaring makamit ng sinumang random na tao. Ang mga executive ng kumpanya ay nagbuhos ng papuri kay Michael at binigyan siya ng kanilang selyo ng pag-aproba. Mabuti ang ginawa mo, Mr. Duvall. Salamat sa iyong pagsusumikap. Tumango si Iris bilang pagpapatibay sa kakayahan ni Michael. Binobola mo ako, Miss Young. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa kumpanya. Hindi ko makukuha ang lahat ng kredito para sa kung gaano kahusay ang mga pangyayari. Ang tagumpay ko ay hindi maliit na bahagi dahil din sa iyo, Miss Young. Ang iyong pananaw at karunungan ang nagbigay ng kinakailangang gabay para sa akin. Ngumiti si Michael ng mahinhin at sinamantala ang pagkakataong magbutlak. Mahilig makinig sa mga papuri ang lahat, at kahit alam ni Iris na pinupuri siya ni Michael para sa kapakanan nito, nakaramdam pa rin siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Mukhang nasa kamay na ni Mr. Duvall ang tagumpay sa pagkakataong ito. Sobrang tinansya ni Mr. Wolf ang kanyang kakayahan sa pagtaya kay Mr. Duvall. Naabot na ni Mr. Duvall ang isang matagumpay na negosasyon, ngunit walang balita mula sa batang iyon. Paano niya maikukumpara ang sarili niya kay Mr. Duvall? Naghihintay lang siyang ma-kick out sa kumpanya. Naalala ng lahat ang taya sa pagitan nina Leon at Michael, at tiningnan nilang lahat si Leon nang may paghamak dahil naniniwala silang natalo na si Leon. Nakangiti si Michael sa limelight, at mula sa kanyang ekspresyon, malinaw na nasa Cloud9 siya. Ang pinakamagandang senaryo para sa kanya ay kung si Leon ay nagpakita kaagad para maipakita niya kay Leon kung ano ang mukhang pinagtutuunan ng paghanga ng lahat. Miss Young, dahil nagawang bawasan ni Mr. Duvall ang ating kita sa loob ng pinakamababang hanay na handang pasanin ng ating kumpanya, naniniwala ako na dapat nating ituon ang ating mga talakayan sa planong makipagtulungan sa West Praise Group. Sayang ang oras natin kung pag-uusapan din natin ang plano para sa Wheat Group. Sumasang-ayon ako, ang oras ay mahalaga, at masyado itong kumukuha ng ating atensyon sa paghahanda ng dalawang magkaibang plano na may magkaibang direksyon. Wala itong kabuluhan. Ang ilan sa mga high-level executive ay gumawa ng kanilang panukala, na hindi nagtagal ay nakatanggap ng suporta at pag-aproba ng iba pang mga executives. Huwag magmadali na balewalain ang kooperasyon ng Wheat Group. Nangako akong bibigyan ng 2 araw si Mr. Wolf at Miss Summers. Maaaring posible pa rin para sa kanila na masecure ang pakikipagtulungan sa loob ng takdang panahon, sabi ni Iris na nakasimangot sa kanilang mungkahi, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa pananalig dahil hindi siya kumbinsido sa kanilang tagumpay. Miss Young, kung mapurol man ako, alam nating lahat na imposible ito. Walang punto ang pagkakaroon ng anumang hindi makatotohanan. Oo, ang ating kumpanya ay gumugol ng napakaraming enerhiya at mapagkukunan 2 taon na ang nakakaraan, at nagpadala pa tayo ng maraming mataas na antas na executive, kabilang si Mr. Duvall, upang subukan at makakuha ng kontrata sa Wheat Group. Ngunit, nabigo pa rin. Si Leon ay isang maliit na sekretarya lamang na walang kaalaman sa propesyonal na aspeto sa ngayon. Paano siya magtatagumpay sa pagkuha ng kontrata? Nag-offer ng view ang lahat at natahimik lang si Iris nang marinig iyon. Alam niyang tama ang lahat. Hinarap nina Leon at Ariel ang isang mahirap na hamon sa pagkamit ng isang matagumpay na negosasyon, at ang posibilidad na ito ay maliit. Kung patuloy na pipilitin ni Iris na iayon ang isang plano para sa posibilidad na iyon, sasayangin lang niya ang mahalagang oras ng lahat sa kumpanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 105. Habang pinag-iisipan ni Iris kung tatanggapin o hindi ang opinyon ng lahat, bumalik sina Leon at Ariel at pumasok sa conference room matapos itong itulak. Well, bumalik na si Mr. Wolf.
Nagtataka ako kung paano napunta ang negosasyon sa pagitan mo at ng weak group. Sa paghusga sa iyong pulang mukha, dapat ay sobrang nahihiya kapag katapos na wala kang naabot sa negosasyon. Tumawa ng nakakaloko si Michael. Posible iyon. Maraming mga high-level executive din ang tumawa kasama nila. Bago pa makasagot si Leon, ilang executive ng kumpanya na mas malapit sa kanya ang mabilis na na-realize na mali pala ito. Hoy, amoy alak siya. Ang pahayag na iyon ay parang isang bombang halos sumabog sa isipan ng lahat ng nasa conference room. Ano, so pulang-pula ang mukha niya dahil sa pag-inom niya, at hindi dahil nahihiya siya. Ang bawat isa ay nagpalitan ng mga natulala na tingin sa isa't isa hanggang sa huli nilang naunawaan ang nangyari. Seryoso ba siya? Lumabas siya para uminom sa pagkukunwari na may negosasyon. Ito ay hindi propesyonal. Hindi na ako papayag. Ang lakas ng loob niyang umiinom sa oras ng trabaho. Galit na galit ang lahat kaya sunod-sunod na batikos ang ibinato nila kay Leon. Bagamat tapos na ang oras sa trabaho, kahit na ang pinakamakulit na empleyado ay maaaring maghinala na si Leon ay nalasing habang nasa trabaho. Ano bang problema mo, Leon? Sinabi ko sa iyo na sumama kay Ariel sa weak group at pag-usapan ang pakikipagtulungan sa kanila. Hindi ko sinabing lumabas ka at uminom. Si Iris ay nanginginig sa galit, at ang kanyang mukha ay kasing pangit ng dati. Alam niyang walang karanasan si Leon sa mundo ng negosyo at hindi niya inaasahan upang maging matagumpay sa pagtiyak ng pakikipagtulungan sa weak group. Gayunpaman, hindi niya kailanman pinangarap na gagawa si Leon ng mas masahol pa. Ang pag-inom habang nasa trabaho ay lubos na hindi mapapatawad na pag-uugali, kung isa sa alang-alang kung gaano kalubha ang isang impluwensya at epekto nito. May isip kung gaano siya kagalit. Ako, natigilan si Leon dahil hindi niya inakala na ang pag-inom ng kaunting alak ay magbubunga ng galit ng publiko. Natahimik siya sandali at hindi alam ang isasagot. Sa kabutihang palad, mas malinaw ang isip ni Ariel kaysa sa kanya. Miss Young, hindi ba normal na kumain at uminom kapag nakikipagnegosasyon sa mga kliyente? Anong masama sa konting pakikisalamuha? Si Ariel ay labis na naguguluhan kung bakit si Iris ay gumawa ng ganoong kalaking gulo ng biglaan sa hindi malamang dahilan. Ikaw, tumingin si Iris kay Ariel na hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung bakit susubukan ni Ariel na ipagtanggol si Leon. Hindi pa rin niya banggitin ang pagpayag sa kanya na uminom at gumawa ng kalokohan nang hindi man lang makapagpaliwanag. Gustong malaman ni Iris kung ano ang nangyayari sa mundo. Matatanggap pa rin niya kung nababaliw si Leon, pero talagang katawa-tawa kung sumama rin si Ariel sa kanya. Huwag mong pilitin ang sitwasyon, Miss Summers. Habang ang imbitasyon ng isang kliyente sa isang pagkain ay nasa saklaw ng relasyon sa negosyo. Wala sa alinman sa inyo ang nakakuha ng karapatang makipagtulungan sa weak group, at maging tapat tayo, pareho kayong milya-milya ang layo at nag-e-enjoy kayo sa oras ng kumpanya. Galit na sumigaw ang ilang high-level executive habang hinahampas nila ang mesa at tumayo. Oo, bakit ka nakikipag-socialize kahit hindi mo pa napag-uusapan ang deal? Miss Young, hindi lang pag-aaksaya ng resources at oras ng kumpanya ang ginawa ni Leon. Isa rin itong malubhang paglabag sa mga patakaran at regulasyon ng kumpanya. Iminumungkahi ko ang sukdulang pagbibigay sa kanya ng kaukulang parusa. Dahil si Leon ang nagboluntaryong mamatay sa pagkakataong ito, hindi niya naisip na ibigay kay Leon ang anumang bagay na gusto ni Leon. Tama iyan. Masama ang ginawa niya. Kailangan natin siyang tanggalin. Kung hindi, paano gagana ang kumpanya sa hinaharap kung natututo ang ating mga empleyado mula sa kanyang pagsusulit? Galit na galit ang lahat ng mga nakatataas, at tinugon nila ang sinabi ni Leon. Maasim ang ekspresyon ng mukha ni Iris. Si Leon ang kanyang tagapagligtas pagkatapos ng lahat. Ayaw niya na paalisin si Leon dahil sa maliit na bagay. Gayunpaman, mahirap harapin ang galit ng lahat. Kung patuloy niyang protektahan si Leon, paano niya haharapin ang mga nakatataas sa kumpanya? Tumahimik ka. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi nakuha ni Leon ang pakikipagsosyo sa weak group? Nagpapalagay ka lang ng mga bagay para sa iyong sarili.
Galit na sigaw ni Ariel sa pagtatanggol kay Leon. Ano, nakakuha ba kayo ng partnership sa weak group? Nagulat ang lahat. Lahat ay tumingin sa isa't isa na may pagdududa at pagkalito. Biglang bumagsak sa kakaibang katahimikan ang maingay na meeting room. Tama, napag-usapan na namin ni Miss Summers ang isang collaboration. Si Mr. Wick ang nagyaya sa amin na lumabas para kumain. Nagawa naming pumirma ng kasunduan sa hapagkainan. Normal lang ang gastos sa negosyo. Hindi ko kailanman ginamit ang mga pondo ng kumpanya para sa aking sarili. Ni hindi ako lumabag sa alinman sa mga patakaran o regulasyon ng kumpanya. Galit na galit ang boses ni Leon. Bago yun, pakiramdam ni Leon ay medyo nagkamali siya, ngunit pagkatapos ng sinabi ni Ariel, siya sa wakas ay tumugon. Sinigurado na niya ang kasunduan. Ang pagkain at pag-inom ay nasa larangan lamang ng mga regular na gastusin sa negosyo. Wala siyang nilabag. Haha, inimbitahan kayong lahat ng chairman ng weak group para kumain. Niloloko ba ako ng tenga ko? Miss Summers, lasing ka rin ba? Anong biro? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagkaroon ng hiyawan ng tawanan at pangungutya. Na-intimidate sila ni Ariel kanina at inisip na nakuha ni Ariel at Leon ang partnership sa weak group. Parang kalokohan lang ang sinasabi ni Leon. Paano maaaring mag-imbita ang isang tao sa antas ng chairman ng weak group sa isang hindi gaanong mahalagang sekretarya para sa isang pagkain? Hindi ba biro iyon? Anong tinatawa-tawa mo? Totoo lahat ng sinasabi ko. Maaari kong sabihin sa inyo na, hindi lang si Mr. Wick ang pumirma sa agreement, pero handa rin siyang bigyan ng ating kumpanya ng 10% discount sa presyo. Nangako pa siyang i-extend ang kontrata minsan kada 3 taon. Ito ang kasunduan. Galit na inilabas ni Leon ang dokumento at ibinigay kay Iris. Haha, 10% discount at extension. Hindi ako makapaniwala na may isang bagay na kahangahangang umiiral sa mundo. Mr. Wolf, sino ka sa tingin mo? Hindi mo ba naisip na napahiya mo ang sarili mo? Kung hindi ka pa rin matino, I'd suggest that Miss Young give you a permanent holiday. Sa ganoong paraan, ikaw ay magiging isang mabuting tao sa hinaharap. Hahaha, tumawa si Michael sa isang napakalaking paraan na para bang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa mundo. Nagtawanan din ang ibang executives. Lahat sila ay nakahawak sa kanilang mga tiyan at sumandal sa kanilang mga upuan. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Iris. Akala niya ay lasing lang si Leon at hindi naniwala sa sinabi ni Leon. Hindi makapaniwala si Iris sa kanyang mga mata. Talagang, tumango si Ariel at sinabing. Laking gulat niya nang imungkahi rin ni Elder Wick ang mga katagang iyon. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Iris ng mga sandaling iyon. Mabuti, napakabuti. Ito ay kamangha-manghang. Ariel, ang galing mo. Nakakuha ka ng kasunduan sa weak group. Nakagawa ka ng milagro. Si Iris, na laging hindi kapani-pani walang kalmado, ay talagang napatalon sa tuwa. Agad niyang binalot ng mahigpit na yakap si Ariel sa harap ng lahat. Alam niya na si Leon ay walang anumang katalinuhan sa negosyo, at hindi isang propesyonal. Walang paraan na maiisip niya na si Leon ang nakakuha ng deal. Akala niya ay gawa ni Ariel ang lahat. Ano, posible kayang totoo ang kasunduan? Napatulala si Michael. Lahat ng iba pang executive ay natulala din. Imposible yan. Miss Young, baka nagkakamali ka. May ekspresyon si Michael na hindi makapaniwala. Mabilis niyang kinuha ang kontrata mula sa mesa at tumingin ng ilang beses. Nang makita niyang personal itong pinirmahan ni Elder Wick, pati na rin ang selyo ng kumpanya ng Wick Group, para siyang tinamaan ng kidlat. Nakaugat siya sa pwesto. Tingnan din natin. Ang ibang mga nakatataas ay hindi naniniwala dito. Kinuha nila ang kontrata mula sa mga kamay ni Michael at binasa ito. Totoo ang kontrata. Ang Wick Group ay hindi lamang sumang-ayon sa isang extension, binigyan pa nila tayo ng 10% na diskwento, walang kalakip na mga kondisyon. Hindi ba masyadong hindi ka panipaniwala? Nanlaki ang mata ng lahat. Lahat sila ay nakabuka ang kanilang mga bibig ng napakalawak na sila ay halos humipo sa lupa. Nagulat silang lahat sa nilalaman ng kontrata.
Lahat sila ay mga profesional. Naunawaan nilang lahat kung gaano kalaki ang pakinabang ng kontrata sa kumpanya. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat ng tawanan at pangungutya. Ang buong eksena ay nakulong sa isang kakaibang katahimikan. Ariel, ang galing mo naman this time. Napakaganda ng ginawa mo para sa kumpanya. Tuwang-tuwa si Iris. Hindi ka pani-paniwalang malawak ang ngiti sa kanyang mukha. Miss Young, na-misunderstood mo ang mga bagay-bagay. Ang pakikipagtulungan sa Wheat Group ay pawang salamat kay Mr. Wolf. Wala akong ginawa. Hindi ako mangangahas na kunin ang kredito. Umiling si Ariel. Ano, Ariel, huwag kang magbiro. Si Leon ay hindi isang profesional. Paano ito naging trabaho niya? Nagulat si Iris at puno ng hindi makapaniwala. Tama iyan. Miss Summers, sinusubukan mo bang ibigay ang credit kay Mr. Wolf? Ang pangit ng ekspresyon ni Michael. Naalala niyang mabuti ang pastahan nila ni Leon. Kung si Ariel ang magsesecure ng taya, siya kahit papaano ay mayroon pa ring puwang para sa talakayan. Gayunpaman, kung ang kasunduan ay sinigurado ni Leon, tapos na siya. Miss Summers, professional tayong lahat dito. Dapat nating gawin ang mga bagay ayon sa aklat. Sinadya mo bang tulungan si Mr. Wolf dahil sa taya? Iyon ay magiging hindi patas kay Mr. Deval. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan ang buong nakapirma sa likod ng kontrata. Malamig na napangiti si Ariel. Ang lahat ay may pagdududa na bumaligtad sa likod ng kontrata. Oo naman, ang taong kumakatawan sa Elegante Group, sa huli, ay si Leon. Iyon, lahat ay natigilan sa katahimikan, hindi makapagsalita. Alam na alam nila na walang paraan na ang pirma ni Leon ay mag-iisa doon kung si Ariel ang nag-secure ng kasunduan. Gayunpaman, nahirapan pa rin silang paniwalaan. Si Leon ay isang sekretarya lamang na walang anumang business sense. Gayunpaman, nagawa niyang makuha ang kooperasyon ng Wheat Group, at ang Wheat Group ay kusang loob na nagbigay din sa kanila ng napakaraming benepisyo. Ito ay halos imposible. Wala nang dapat magduda sa akin at sa kontratang ito, di ba? Mahinahong sabi ni Leon, na muling inilibot ang tingin sa lahat. Wala siyang magawa at hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili sa kanyang mga sinabi kanina at dinanas niya ang isang pagsalakay ng pangungutya. Gayunpaman, nagawa niyang patunayan ang kanyang sarili, at inihagis ang kasunduan sa mga mukha ng lahat. Nakaramdam siya ng labis na tuwa. Mr. Wolf, nagbibiro ka siguro. Ang kasunduan ay walang alinlangan na totoo. Ang mga nakatataas lahat ay hindi kapani-paniwalang naging awkward. Para silang sinampal sa mukha sa publiko. Nag-init ang kanilang mga mukha, at walang nang ahas na salubungin ang tingin ni Leon. Leon, hindi ako makapaniwala na kaya mo. Parang minaliit kita noon pa. Napangiti si Iris habang kumikinang ang mga mata. Bago iyon, palagi niyang iniisip na walang anumang sangkap si Leon, at hindi kapaki-pakinabang pagdating sa negosyo. Kung si Leon ay hindi masyadong nag-aalala tungkol dito sa lahat ng kanyang mga tanong noong nakaraang gabi, hindi niya isasali si Leon sa pagpupulong. Gayunpaman, ang mga resulta ay higit na lumampas sa kanyang mga inaasahan. Gumawa ng milagro si Leon. Naging dahilan para mag-iba ang tingin niya kay Leon. Napakaraming papuri iyan, Miss Young. Nagkataon lang na maswerte ako, Leon was incredibly spirited. Tuwang-tuwa siya na nakuha niya ang papuri at pagkilala ni Iris. Para sa kanya, basta para kay Iris, sulit ang kahit anong effort. At least, handa siyang gawin ang lahat. Ang swerte ay bahagi rin ng kasanayan. Kahit na hindi ko alam kung paano mo ito ginawa, representasyon pa rin ito ng iyong mga kakayahan. Maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Malaki ang naiambag mo sa kumpanya, at sisiguraduhin ko para gantihan ka ng maayos, tumanggo si Iris. Ito ang unang pagkakataon na pinuri niya ang mga kakayahan ni Leon ng napakarami. Mr. Wolf, ang galing mo. Hindi mo lang na-secure ang kooperasyon ng Wheat Group para sa kumpanya, nakuha mo pa silang bigyan tayo ng 10% na diskwento. Hindi ito isang bagay na hahanggan ng ibang tao sa iyong mga kakayahan. Tama iyan, napakabata mo rin. Ikaw ay magiging isang haligi ng kumpanya sa hinaharap. Ikaw ay kailangang-kailangan ni Miss Young.
Ang lahat ng nakatataas ay puno ng papuri para kay Leon, na sinusubukan ng kanilang makakaya na magbigay ng nakakabigay puri na mga ngiti. Lahat sila ay umaarte. Lahat sila ay may karanasang social climber. Dahil si Leon ay nakakuha ng malaking panalo para sa kumpanya at nakakuha ng papuri ni Iris, ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Walang mawawala sa kanila na kumuha ng pagkakataong mapalapit kay Leon. Biglang nasa limelight si Leon. Para siyang naging superstar, na nagniningning sa meeting room. Nang makita ang lahat ng iyon, si Michael ay nagkaroon ng hindi kapani-pani walang maasim na ekspresyon sa kanyang mukha. Naikuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at halos mabitak ang kanyang mga ngipin sa sobrang pagkuyom nito. Ang spotlight at lahat ng papuri ay tungkol sa kanya, ngunit ninakaw ni Leon ang lahat. Ang masama pa nito ay ang pag-iisip niya kung paano siya magpapakitang gilas sa harap ni Leon bago ito, ngunit ang mga talahan na yan ay lumiliko. Halatang halata ang naramdaman niya tungkol doon. Mr. Deval, natalo ka sa pastahan. Hindi ka dapat maging isang masakit na talunan. May sasabihin ka pa ba? Napatingin si Leon kay Michael. Ako, namutla si Michael, at lumubog ng gusto ang kanyang ekspresyon. Sa mga bagay-bagay, kahit isang tulala ay masasabi na hindi lang siya natalo, ngunit pinunasan ni Leon ang sahig kasama niya. Batay sa taya, ang matatalo ay kailangang umalis sa kumpanya. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Pagkatapos ng lahat, napakahirap para sa kanya na umakyat sa mas mataas na ranggo ng kumpanya. Sa loob ng 2 taon, nag-effort siya at nagdusa ng husto. Walang paraan na kusang loob siyang umalis sa ganitong kaunos-lunos na paraan. Miss Young, nanalo si Mr. Wolf sa taya sa pagkakataong ito. Pero palabas lang ang taya. Hindi ito dapat seryosohin. Tiyak na hindi natin mapapaalis si Mr. Deval sa kumpanya dahil sa isang biro. Tama iyan. Malaki ang naiambag ni Mr. Deval sa kumpanya sa mga nakaraang taon. Nagbigay siya ng maraming pagsisikap. Sa tingin ko dapat na nating kalimutan ang tungkol sa taya. Sinubukan ng ilan sa mga nakatataas na mas malapit kay Leon na humingi ng awa bilang kapalit niya. Kalimutan mo na, kung si Leon ang natalo sa pagkakataong ito, susubukan mo bang ipagtanggol siya? Pang-aasar ni Ariel habang nakatingin sa kanila ng masama. Iyon, ang mga nakatataas ay pinatahimik ni Ariel. Miss Young, tama sila. Banibiro ko lang si Mr. Wolf kanina. I didn't mean anything by it. Pinakapal ni Michael ang kanyang balat habang sinusubukan niyang mag-isip ng paraan para iligtas ang kanyang sarili. Kahit na nakakahiya na sumalungat sa kanyang salita sa harap ng napakaraming tao, mas mabuti pa rin kaysa itaboy sa kumpanya. Napakawalang hiya, napangisi si Ariel. Dapat tanggapin na lang ng isang natalo ang pagkatalo. Si Michael ang unang nagmungkahi ng taya. Ngunit sinubukan niyang iwasan ang mga kahihinatnan ng taya. Hindi siya kumilos tulad ng isang lalaki sa lahat. Tumingin siya kay Michael nang may kasamang pang-aalipusta. Mr. Deval, dahil sinusubukan ng lahat na tulungan ka, ituturing kong biro ang taya na ito. Gayunpaman, ang katotohanan na palagi kang nagdududa at nangungut siya kay Mr. Wolf ay nananatili pa rin na hindi may kakaila. Kung humingi ka ng tawad sa kanya sa harap ng lahat, hahayaan ko na ang problema. Mahinahong sabi ni Iris. Si Michael ang direktor ng departamento ng pagbebenta. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Higit pa rito, marami na siya sa pakikipag-ugnayan sa kumpanya sa loob ng 2 taon. Hindi siya handang sipain ang isang taong kasing talino ni Michael para sa isang maliit na tayang ito. Miss Young, ikaw. Tumingin si Leon kay Iris na hindi makapaniwala, at nakaramdam ng hindi kapani-pani walang kalungkutan tungkol dito. Ito ay hindi tulad ng siya ay may ilang napakalaking sama ng loob laban kay Michael, o kailangan niya na si Michael sa labas ng kumpanya. Kaya lang ay hindi niya nagustuhan ang katotohanang si Iris ay parang kakampi ni Michael. Tuwang-tuwa si Michael. Walang paraan na susuko siya sa ganoong magandang pagkakataon. Nagmamadali siyang humingi ng tawad kay Leon, Mr. Wolf, before was my fault. Hayaan mo akong humingi ng tawad.
Mr. Daval, kailangan mo man lang umarte na parang humihingi ka ng tawad. Maging mas sincere, malamig na sabi ni Iris. Oo, Mr. Wolf, I'm sorry, kinagat ni Michael ang kanyang mga ngipin at yumuko ng malalim sa harapan ni Leon. Whatever, since sabi ni Miss Young, let's let things rest right here. Sana alam mo kung ano ang gagawin sa susunod. Sa pagtingin sa maasim na mukha ni Leon, si Iris ay parehong nadismaya at napatawa. Opisyal kong inanunsyo na ang ating kumpanya ay nakakuha ng isang pakikipagtulungan sa Wheat Group. Lahat, siguraduhin lang na tumutok kayo sa pagtalakay sa plano para sa ating partnership sa Wheat Group. Kabanata 110, Miss Summers, tulungan mo akong magsagawa ng pagpupulong sandali. Subukang mabilis na magtatag ng direksyon para sa partnership na ito. Pagkatapos noon, huminto sandali si Iris habang nakatingin kay Leon. Mr. Wolf, samahan mo ako sa opisina. May itatanong ako sa iyo. Oh, I understand, mahinang sagot ni Leon bago niya sinundan si Iris papasok sa opisina nito. Sa opisina, sinenyasan ni Iris si Leon na maupo sa sofa. Nang makita niya kung gaano kasira ang loob ni Leon, hindi niya maiwasang mapangiti sa labi. Ano? Galit ka ba sa akin? I'm not. Sinabi ni Leon na hindi, ngunit halata sa sinuman na hindi siya masyadong masaya. Alam kong galit ka dahil pumanig ako kay Michael, pero ako ang presidente ng kumpanya. May consideration ako. Bahagyang napangiti si Iris sabay upo sa tabi ni Leon. Noong nakipagpustahan ka kay Michael, ako ang pinakiusapan na maging saksi. Alam mo ba kung bakit hindi ako pumayag noon? Bakit? Natagpuan din ito ni Leon na kakaiba. Sa wakas ay naalala na hindi pa kinilala ni Iris ang taya. Gusto kong makasigurado na may paraan ka. Nag-aalala ako na matalo ka. Ngumiti si Iris, sa totoo lang, kahit na ikaw ang natalo sa pagkakataong ito, hindi rin kita papaalisin sa kumpanya. Ikaw ba naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tumingin si Iris kay Leon na may kumikinang sa kanyang mga mata. Balak niyang protektahan si Leon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala ang kakayahan ni Leon kaya gumawa siya ng milagro. So yun ang nangyari. Naaninag ni Leon ang hindi maipaliwanag na kaligayahan sa kanyang puso. Nalaman niya na ang unang layunin ni Iris ay protektahan siya. Ang galit sa puso niya ay agad na nawala. Galit ka pa rin ba sa akin? May maling ngiti sa mukha ni Iris. I'm not, but I misunderstood you. Pulang-pula ang mukha ni Leon, ngunit hindi yun dahil sa galit. Sa halip, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Napangiti si Iris habang iniiba ang paksa at sinabing, Leon, curious ako. Paano mo nakuha ang kooperasyon ng Wheat Group? Ano ba talaga ang nangyari? Ganito talaga. Sinabi sa kanya ni Leon ang lahat tungkol sa pagliligtas niya kay Bernard sa plaza noon. Hindi ako makapaniwala na ang iyong mga kasanayang medikal ay napatunayang kapaki-pakinabang. Laking gulat ni Iris. Alam niyang alam ni Leon ang gamot. Gayunpaman, palagi niyang iniisip na si Leon ay may kaunting pangunawa sa medisina at nailigtas lamang niya ang kanyang lolo sa hindi swerte. Gayunpaman, tila hindi lamang niya minamaliit ang mga kakayahan ni Leon kundi ang kanyang medical skills din. Oo naman, ang aking mga kasanayan sa medikal ay napakahusay. Natutuwang sabi ni Leon. Matapos ang napakaraming pinagdaanan, nagkaroon siya ng higit na kumpiyansa sa kanyang mga kasanayang medikal at sa mga sinaunang manual sa kanyang isipan. Hindi na siya nagkulang sa tiwala gaya ng dati. Sige, alam kong magaling ka. Hindi mo kailangang magbusina ng sarili mong sungay. Inilibot ni Iris ang kanyang mga mata kay Leon. Sa pangkalahatan, ang kasunduang ito ay salamat sa iyo. Tell me, anong reward ang gusto mo? Gusto mo ba ng promosyon o mas mataas na sweldo? Ayoko ng alinman sa mga iyon. Umiling si Leon. Marami pa siyang pera sa account na iyon, kaya hindi na niya kailangan sa sandaling iyon. Walang halaga sa kanya ang mga promosyon o increment. Kung gayon ano ang gusto mo? Laking gulat ni Iris. Kung maaari, gusto kong magpahinga ka sa katapusan ng linggo. Huwag mong ubusin ang iyong sarili ng napakarami. Gusto kitang isakay at ipasyal sa aking motorsiklo para makapagpahinga.